Magandang gabi po sa ating lahat. Muli kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayon sa Isip Start, Conversations on Faith and Society. We are going to do something a bit different ngayon. Pakinggan po namin kayo kung ano po yung mga nararamdaman ninyo sa panahon ito, lalo na after hearing yung nakaraang SONA. Ano po ang mga reflections ninyo dito? Ano po yung mga katanungan ninyo para dito? Na siguro in our conversations, we can arrive at some consensus kung ano po ang dapat na pananaw sa mga bagay nito. So, Marie, over to you. Maraming salamat po, Doc Melbs. I think we need to expand din yung ating site. Siguro hindi lang yung SONA. Ngayong gabi, handa din tayo na tumingin forward sa mga darating na araw at buwan, lalong-lalo na papalapit na yung eleksyon. Many people are already tired, no, of his speech and the way that he deals, no, dun sa mga concerns ng ating pamahalaan or ng ating gobyerno, ng ating bayan ngayon. And a lot of people are seeing na maraming kulang dapat siyang in-address, no? Sabi nga ni Tim, yung sa ayuda at yung sa COVID. I think when I was watching, I looked at my watch at ang tagal-tagal na niyang nagsasalita, wala pa rin siyang sinabi tungkol sa COVID response, no? He talked about his war on drugs, no, about the drug war. Siguro, Ate Mebs, let me ask you about that. And of course, kayo po na mga kasama namin, viewers ng Isip Isak, let us know what you think. Continue to share to us your thoughts. Ate Mebs, ang sabi kasi niya, no, ni Duterte, he spoke about the drug war. At ang gusto daw niya, no, he doesn't, or rather, ang hindi niya gusto is that the families are breaking up and they become dysfunctional due to illegal drugs. Pero ang nakita din natin or ang narinig din natin, no, sa mga interview natin kina Prof. Carl Hapal, magandang gabi sa iyo, Prof. Carl, if you happen to see this interview. And of course, si Prof. Eileen Mijares, magandang gabi din sa iyo, Prof. Eileen, kung nanonood ka ngayon. Ang sabi nila or ang nahugot talaga natin sa kanila, and even of course, yung latest natin na interview with Attorney Joel Butuyan, is that this war on drugs, this very violent war on drugs, actually destroys family. It keeps the children from going to school at mas nasisira o mas nagugulo yung buhay ng mga pamilya. Ate Melbs, what do you think of these two things, no? Yung naratibo niya na ang war on drugs ay way para hindi maghiwa-hiwalay ang pamilya at maging functional yan. Pero ang naririnig naman natin sa mga social scientists, sa mga researchers, sa mga profesor, at katulad ni Attorney Joel, no, legal practitioner kagaya ni Attorney Joel, kabaligtaran ang nangyayari. Mas nagugulo at mas naghihiwa-hiwalay ang mga pamilya. How do we, see these things together? Of course, there's no way that we can reconcile it. Pero how do we see the truth in these two narratives, Doc Melbs? Well, una-una, yung mga research na ginawa na ng ating mga guest discussants, will speak for itself na yung mga pamilya nawala ng tatay, nawala ng breadwinner, no? Yan ang unang-una na nagpapabagsak sa mga pamilya kung nawala yung breadwinner. So, tapos yung trauma sa mga bata to have seen yung kanilang mga kapatid, mga kamag-anak, mga tatay na binaril na lang ng ganun, ano? In other words, kung you are talking about yung dysfunction sa family, lalong susidhi yun doon sa drug war na kinondak ng ating gobyerno. At yun ay hindi lang narratibo, no? Hindi lang yun pag-weave ng isang istorya, kundi andun yung facts andun yung research. Siguro ang kailangan nating pag-isipan ng maigi these days is obviously mula sa mga sinabi ng ating audience, karamihan hindi pinakinggan yung SONA. Sa totoo lang, ako din hindi ko rin pinakinggan. Kasi ang feeling ko, sasama lang ang loob ko and it's bad for the soul. No? Ngayon, obviously, yung mga audience natin sa Isip Isa, tayo rin,
Siguro ang dapat na pag-isipan natin, paano magkakaroon ng counter-narrative. Kasi siyempre ang gobyerno will want to, sasabihin nila, hindi raw as bad as India yung ating COVID na management. Well, of course. I mean, you're comparing apples and oranges dyan eh. Maraming problema yung India, much more than sa totoo rin naman yun. Pero I think we need to think through our own narratives. At kung paano ito dadalhin sa karamihan ng mga tao. Kasi obviously, may mga tao na, sabi nga nung isa kong kaibigan, masochistic siguro siya kasi pinakinggan niya ng all throughout yung speech, no? Sabi ko, nga, masochista nga siya. Pero I think, ang dapat siguro na pag-isipan natin, ano yung counter-narrative? At paano natin ito ilalabas para sa mga kababayan natin. Na obvious naman na yung mga sinasabi doon sa SONA, kagaya ng sinasabi niya tungkol sa corruption. Sabi niya yung 43 daw na mga Bureau of Immigration Customs doon sa na-involved doon sa Pastillas na scandal. Finire na raw niya lahat yun, ano? And yet 2 days later, si Medardo Guevara says na sa totoo lang, nirecycle lang naman sila doon sa mga non-sensitive na mga positions. At hindi lang pala 43, 86. That binalik lang sila after 6 months ng suspension. So, I mean, obvious yung mga lies, obvious yung mga falsehood na sinasabi doon sa SONA, kagaya nito. Tapos hindi yan sasabihin niya, wala namang magagawa tungkol sa corruption and everything. Yun ang kanyang number 1 na promise bukod doon sa drugs, nung siya ay nag-umpisa. So, obviously, yung ating audience ngayon, at saka tayo rin, hindi na natin mapakinggan yung mga narratives niya. Dahil karamihan noon, kasinungalingan. Yung kasinungalingan. Pero what is facing us these days is paano yung counter-narrative? Kasi sa akin, increasingly, ang feeling ko, those of us who are in, in media, social media, ganon. Basic yung paano tayo gagawa rin ng mga counter-narratives that will hold yung imagination ng ating mga kababayan. Siguro dapat yun ang pinag-iisipan natin ng maigi. Kasi whether you like it or not, ang mga tao naniniwala sa mga storya. At naniniwala sa anong istorya yung ini-spin mo, no? And wag na masyado yung siguro yung analysis, but really yung ano yung istorya dito na dapat na sabihin natin. Siguro yun lang issue ng truth and lies, no? Kagaya niya, sabihin niya 43 na finire niya. Ano ba ang totoo, no? Totoo. Ni-recycle lang niya uli yung mga nandoon sa scandal na yun, no? So siguro yung those of you dyan sa audience na merong capacity na magsulat, mag-isip, baka kailangan natin na magtulong-tulong para ma-weave natin yung mga counter-narratives na kailangan. Yun lang issue ng truth and falsehood, halimbawa. Kasi sa scripture, very very clear yun sa Jeremiah 9. When truth has fallen in the public square, sabi ang falsehood has grown strong in the land. Yung violence at oppression, kaantabay nun, magkasama yun. So, yung lies at saka napakahalaga nun because if you can lie your way through anything, you can do anything. You can kill, you can do all kinds of mga brutal na mga and spin a narrative out of it. Kagaya nitong mga drug war natin. Yeah. So,
nakakatawa in a way, na sabihin, itong mga drugs nagiging dysfunctional. Sa totoo lang, ang issue dyan poverty. Bakit yung mga bata nagda-drugs, Bakit yung mga, it's because walang ways of doing decent jobs. So, yun ang umpisa ng dysfunction ng mga families. Kapit sa patalim, sabi nga, kakapit ka sa patalim kahit ayaw mo. And I think we need to deal with all of these mga structures, mga issues na kailangang i-address. Hindi lang yung drugs. Pero yun na nga, kailangan medyo rin tayo, simple rin yung utak natin. We should be able to communicate in that way. Sa atin siguro, sa mga kaibigan kakilala natin at sa mga kaparehas natin na nakikita na yung katotohanan, we can see that there are lies. Pero madami pa rin ang talagang naniniwala doon sa kanilang spin-off, sa the way that they tell their stories. Sabi nga ni Ma'am Liana Garciliano, sabi niya, they have found ways to suppress the counter-narratives. So yeah, we're thinking of counter-narratives, but they also have found ways to suppress it. Sabi niya, read critique. So they could always expound on their narratives of infallibility, which I think talagang na-weave in na nila. So, Ate Melba is challenging us to weave in yung mga counter-narratives, sabi niya. Pero ang sabi din ni Ma'am Liana, aside from weaving in yung mga counter-narratives, parang gumawa na talaga sila ng very well-oiled mechanism. Siguro tanungin ko muna si Profe. Profe, nanood ka ba ng SONA? Yes or no? Oo, tinapos ko, pinanood ko. Kasi bilang nasa kasaysayan, historian, kailangan alam mo talaga whether you like it or not, makikinig ka. And tama yung general impression na wala namang kalaman-laman, alam na natin yung mga pinagsasabi niya, papuri din sa sarili niya at accomplishments na alam naman nating hindi naman ganon, di ba? So ang hirap makinig. Kaya lang meron din siyang mga sinabi na parang mahihinuha mo, parang mapipredict mo na natatakot siyang hindi makabalik sa pwesto somehow kasi maraming bubuwelta sa kanya, di ba? So, nakaka-alarma yan kasi sa Constitution hanggang 6 na taon lang talaga. Tapos, hindi mo alam kung makakabalik pa siya o hindi, di ba? Yun yung yun yung nakabitin dyan sa SONA. Wala siyang tono na tapos na siya. Gusto niya may ibubuga pa siya. Siguro, Prophet, tanungin kita. So, now that you've seen it at sabi mo nga, the general impression of sayang lang to sa oras is quite true, no? While you were watching, ano yung naisip mo na sana ito na lang ang tinakil natin? Sana ito ang pinakita mo ngayon sa bayan? Kasi ito ang state of the nation. Sana ito ang in-address mo. Ano po yung mga issues na naisip nyo na sana itong binanggit? Hindi, kasi iba naman si Duterte, ibang klaseng presidente. Hindi siya yung nakasanayan natin na maayos ang SONA. Siya talaga ganyan. Kumbaga sa may estilo siya. Hindi nga presidentiable yung kanyang mga speeches. So, para sa akin, kung gano'n naman siya, di gano'n na siya. Pakinggan ko na lang kung ano yung nilalaman. And naipahayag din niya yung kanyang mga accomplishments na tingin naman ng generally, ng public, ay, alam mo, nakakapagtaka, kaya pala medyo nandiyan pa rin yung popularity. If you ask yung mga ordinary folks, o kahit hindi ordinary, sa mga bayan-bayan, lugar-lugar, ito dalawang sinasabi nila napatahimik niya yung droga. Yung sa ground, sabi niya, naku ma'am, wala nang masyadong durugista, talagang nailigpit niya, tahimik. Yan, sinasabi yan. Hindi lang sa isang lugar ako nagtatanong, iba-iba, mga iba-ibang lugar. The same, you hear the same. Pangalawa daw, yung infrastructure, umabot na sa Masbate yung mga kalye, maayos na kami, nagulat nga po ako nung umuwi. Tapos yung iba din sa ibang probinsya. They say those things. So maybe, hindi tayo aware na meron naman talaga siyang nagagawa. Ang punto ko naman, talagang 6 years ka lang, tapos na, di ba? Ang problema mo, sa Pilipinas, tayo rin ang may kasalanan. Hindi nagpasa
ng anti-dynasty. Pwede niya talagang patakbuhin yung anak niya. Wala namang against the law by doing that. Pero I doubt kung ano, kasi mukhang marami silang maglalaban-laban. Yun yung problema nilang lahat. Yun din yung sinasabi ko no? Parang yun din yung aking perplexity Ang dami pa rin talaga. In fact, may lumabas na survey, no? May survey na lumabas sa Okta Research wherein Sara again ended up on top sa mga Oo. iboboto kung sakaling ngayon na ang eleksyon. So, talagang magandang pag-isipan yan. Tsaka, Prof, maganda yung punto mo Sinasabi nila na, nalinis na yung kalsada, etc., etc. Parang ang tingin nila sa mga may problema sa drug abuse ay kalat o dumi. Yun yung sinasabi nila. Pero maganda yun. Naalala ko lang din po yung sinabi ni Prof. Carl Hapal, yung sagot niya na may mga nawala, yes, pero you also have to see kung ano din yung mga nasira. Kagaya ng tiwala, kagaya ng komunidad, kagaya ng seguridad, yung takot sa kapitbahay mo at yung mistrust na nag-grow sa kanila at yung idea na rin nga po ng pakikiramay kasi bawal kang sumali dyan pag namatayan yung tatay nila o pinaril dahil sa tokang kasi baka sumunod ka. Kaya yung kapatid Tama. mo o yung tatay mo. So may mga nawala. I think we have to Yeah, balance the scale correct. to see na may nawala. At saka ang tanong, collateral damage lang ba sila o mahalaga din sila? Tama. Well, ang aking suggestion, ibigay sa mga media outlets, no? Kasi ganito yan dapat meron din tayong connection sa mga myth makers. In other words, yung mga nasa media o kaya social media. It's not enough to do yung research. Sana meron kayong connection dun sa mga tao na nag-articulate, no? Yung mga myth makers na sinasabi. And I think it's important na merong ganong connection. Hindi lang yung nakadocument siya, everything. Kasi pwedeng papel lang yan na iniisang tabi nila Kailangan meron kayong boses din that will speak, no? And do yung narrative out of that. Tama, Ate Melbs. At siguro naisip ko din bilang kabataan, no? When we create counter narratives, baka magandang ilagay in the form of art para talagang consumable siya. At talagang, alam niyo po, ang isang mahusay na tula na nakakapukaw ng isip at puso, it changes your trajectory Although I also love research and I'm doing my research and I've done some research in the past, magandang mag-research talaga. Pero kasi may siyensya, may ebidensya. Pero pag may isa kang tula, kahit isang larawan, remember that La Pieta, no? Yung namatayan ng kanyang partner, na tangan-tangan niya yung kanyang partner sa kanyang arms nung pinatay. It's etched in the mind, no? And it changes the way that you see things. So siguro, Tim, yun din. At sa mga kasama natin sa Isip Isa, kung meron kayong artistic gift, baka pwede natin yung gamitin to weave in these counter narratives. Laging kong naalala kay Doc Melba na gusto kong i-share sa inyo. Sabi niya sa amin, ang social science, after 10 years, ay na-expire yung data. Pero if you come up with a really good literature and art piece, no, it lasts. It's eternal. So maybe that's also one na pwede natin pag-isipan as we think about counter narratives. Prof, I want to ask you this question. One of the things that he mentioned is that corruption is endemic, sabi niya, in government. And you cannot stop it unless you overthrow the system. You throw the government. No, bilang isang historian, gaano ito katotoo? At talaga bang wala ng pag-asang mabawasan? O di naman kaya maging disente, matanggal ang mga kahindik-hindik na korupsyon ng gobyerno? What's your take on this, Ate Fe? Totoo yan. Tama siya. Kaya, lahat ng naging presidente, problema ang corruption. Kahit kay Pinoy, pero nabawasan kay Pinoy because by his example at saka yung mga cabinet niya, wala kang maririnig talagang wrongdoing, ano? Kay Duterte, siya personally, wala kang mahanap. Pero ang suspetsya ng marami, yung mga tao niya. Yung may mga tao siya na alam mo na, tiga-gawa, tiga-tago, tiga-ganito. So, iba yung estilo niya. Appear siyang malinis, pero hindi natin alam kung totoo ngang malinis, di ba? Kasi di ka panipaniwala. Siya na rin nagsabi, may corruption. Bakit wala kang makita sa kanya? Ganun ba siya kalinis? Sinasabi niya, lahat ng presidente tinatamaan ng corruption.
pero nababawasan, hindi naman lagi. But in his case, well, ang galing niya talaga. Wala kang ma-pinpoint talaga sa kanya, kundi yung mga tao niya at tatanggalin niya, kunwari paparusahan niya, pero ililipat lang niya, no? Pag nakakalimutan Rigodon. na, nagre-rigodon lang sila. So talagang in a way, parang magaling siya eh. Wala tayong magagawa. Pero kaya nga walang magawa ang tao, magaling siyang balabalasa. Yung bang madiskarte, kumbaga. So hindi mo siya mahuli infragante, kumbaga. Hindi mo siya mahuling diretsa-diretsa, wala kang mailagay. Halimbawa mo, yung kawalan ng kalayaan sa speech, sa assembly, ganyan. Puro red tag niya. Sasabihin niya, ba't dapat hulihin at patayin niya mga komunista yan, mga terorista yan, oh. Hindi ka na makaka-argue. Kasi totoo namang mga karamihan, left-leaning and all that, kahit na nga kaliwa. Pero ang ginagawa nila, legal na at para sa mahihirap. Di ba niya nakikita yon? So, ibig sabihin, baka nagdaan si Pinoy, si Estrada, hindi naman ganyan na namatayan ang mga farmers, ang mga organisador, mga lumads, hindi naman namatayan ng ganyan. Kaya talagang may problema sa kanya, di ba? Yung strongman, yung malakas na, yung paggamit ng kamay na bakal, malakas sa kanya yon. At hanggang sa uli, hanggang ngayon, takutin ba naman tayo sa COVID ng ganito, di ba? Nakakatakot na talaga, dadagdagan mo pa, di ba? Huwag tayong makuha sa mga personality propaganda, kung ano-anong hype sa media tungkol sa isang kandidato. Maging matalino na tayo. Tanungin natin, ito bang taong ito, ano bang programa niya sa gobyerno? Ano ba ang stand niya sa mga critical issues na meron tayo? Una-una, ako talagang dapat ang susunod na presidente, alam niya kung saan niya ilalagay yung budget. Alam mo ba si Duterte binawasan ng Department of Health at nilakihan ang militar? Saan ka naman hahanap? Tapos dumating ang COVID, tapos magkukumahog sila kung saan sila kukuha ng pera? O hindi ba kapalpakan yan? Health dapat, education. Siyempre nandiyan yung military, defense and all that. Pero yung economy, parang ang hina-hina ng nasa infrastructure lang. Yung export, yung import, yung agriculture, yung industries, wala kang narinig sa kanila. Kaya ang tao ngayon nakaka-survive, talaga makatawid gutom lang ang tao sa under his administration. Nagka-COVID pa. Nako, ano ba napala natin? Wala tayong ma-digest, di ba? It's really, it's horrible. And I think ang ating sekreto ngayon, wag na nating intindihin yung CDE, yung mahihirap, sapagkat hirap na sila. Pag binigyan ng ayuda o ng lagay, okay na muna, makasurvive. Ang kailangan organisa natin, tayong mga middle class, tayong mga professional. Pag middle class, may lower middle class, yung mga gwardiya sa mga yung mga nagtitinda, middle class yan, lowest middle class. Lahat ng wala sa agrikultura at industriya, nasa profession, nasa business, big and small. Pag yan ang naorganisa mo, wag na tayong magtalo-talo pa, ma-unite talaga yan. Magkakaroon siguro ng change sa leadership. Kasi meron palagay ko this time, meron tayong pagpipilian. That's my hope talaga, na may pipilian tayo. At itatanong natin, ano ba ang iyong programa sa ekonomiya? Tingnan ko nga ang budget mo, di ba? Ano ba ang patakaran mo sa West Philippine Sea? Marami nang mangingisdang hindi na makapangisda. Mga ganyan, concrete na concrete. Kaya alam mo, nahihirapan si Duterte ngayon. Marami na rin nag-iisip. Thank you. Yan lang ang masasabi ko. May comment lang dito si Sir Danilo Alonso. Good evening, Sir Danilo. Sabi niya, is Isaac now yellowish? Sa tingin ko po, talaga, it's a call not just for Isaac, but for all of us, no, to really think of what we're looking for in a leader. And I think, if I may give my 2 cents on this comment, yung naging administrasyon ng Pangulong Duterte has a lot of lessons to teach us on what not to do, quite frankly. So it's not about looking at what color, ano bang partido mo, kundi sa tingin ko tignan nating mabuti kung ano ba yung mga natutunan natin. I think the Lord is teaching the church, no, especially kung Kristiyanong Pilipino. Tinuturuan tayo ng values, katulad ng pagmamahal sa buhay, katulad ng pag-intindi, ano ba talaga yung pangangailangan ng mga
kababayan natin na mahihirap. We are joined. Thank you, Pastor Jack. Pastor Jack is here. Ayan. So siguro speaking of church, bago ko ito finally pasa kay Ate Melba, Pastor Jack, magandang gabi sa'yo. Ang usapan namin ay ano yung mga dapat na lessons natin, na tangan-tangan natin from the administration ng Pangulong Duterte, looking forward to the upcoming election. So ang sabi ko, wala naman yan sa kulay. Sinasabi ko hindi yan sa kulay ng bandera, kung hindi ano yung mga programa, tunay na plataforma, yung hindi lang tayo dadaanin sa buladas na. O tapos ko yan in 3 to 6 months. Parang contractor ng ng mga daanan natin. Pero mamaya yun pala butas-butas na, parang water soluble yung mga daanan natin. Pastor Jack, ano ang iyong mga nakikita na dapat pag-isipan natin sa darating na eleksyon? Lessons learned from the administration ni Pangulong Duterte na dapat nating pag-isipang mabuti. Lalo ka na, galing sa konteksto mo, pastor sa urban poor communities. Pastor Jack. Siguro yung lesson na natutunan ko sa regime ni Duterte, kami dito sa Payatas at sa mga urban poor communities, napakahalaga na imulat yung kapatiran, yung kongregasyon sa kahalagahan ng pakikisangkot nila sa politika. Hindi ibig sabihin nun na mamumulitika sila, kundi maging informed sila sa karapatan nila, sa human rights, sa konstitusyon, sa mga usapin sa batas. Napakahalaga kasi ng edukasyon sa kapatiran at hindi lang siguro sa church members, kundi sa komunidad, sa mga kabarangay. Kaya nga yung advokasya namin dito sa simbahan na human rights at voters education. Ni-stimulate din yung mga tao na paalam sa kanila na kaya tayo mahihirap dito ay dahil na rin sa politika. At tayong mga mahihirap kadalas dahil nga isang kaig isang tuka ay wala nang panahon para pag-isipan yung mga ilang bagay kundi yung basic needs lang. So kaming mga nasa simbahan, nasa NGO, sa civil society, at rin ang pastoran, napakahalaga ng edukasyon. At sa theology natin, ay dapat yung theology natin ay encompassing, may public theology, at sabi nga ni Ate Melba noon ay may sa one sambayan ay may political theology ang mga evangelicals. Siguro palakasin din sa PCEC at sa mga pastoral groups yung palitawin yung katuruan ng Luzon, yung documents, yung Manila Manifesto pa lang minsan maraming kapastoran hindi informed doon. So yun siguro, edukasyon, pagtsatsagaan din sa amin kasi hindi simple din yung pagtuturo at napakahalaga ng teaching ministry. So far, yun siguro yung reflection ko. Siyempre marami pang ibang issue, pero yun ang gusto ko munang i-highlight. Yung pastor bilang guro. Opo. At yung kanyang ministry ay pampubliko rin, hindi lang pang pribado at pang apat na sulok ng simbahan. Pag-isipang mabuti, yung mga leksyon na to sa lente ng salita ng Diyos. So, Doc Melbs, I'm now turning this discussion over to you sa iyong mga huling remarks po para sa ating mga manonood. Ate Melba. As I've said before, nasa tayo nasa tinatawag ng mga anthropologists na liminal space. Yung liminal space is nasa threshold ka, nasa gitna ka. Tapos na yung old na normal. Wala pa yung bagong normal. And nandito ka sa gitna and you are in a way living in suspension. Ang mga theologians acquired yung language na yan, yung rite of passage ng mga anthropologists na iniwanan mo na yung old na what you are, pero wala ka pa rin sa what you should be. Ngayon, yung rite of passage na yan, inadapt din ng mga theologians to say na this is a space where we can think through ano yung sarili nating self-transformation. In other words, ano yung true normal, theologically. Hindi lang yung
temptation to go back to the old normal dahil tayo ay naiinip na, no? Gusto natin bumalik sa comfort zone natin. Well, I think first of all, we need to understand na hindi na yun babalik. At hindi na rin dapat ibalik. Ang kailangan ngayon is we use this liminal space to think carefully. Ano yung reimagined future na gusto natin? Ano yung true normal na gusto natin? Kasi itong space na to is really a time to re-evaluate, to critique, whatever we have gotten used to na actually hindi dapat. For instance, we have gotten used to 5 years ng murahan, 5 years ng violence, no, and terrorism, 5 years ng ganitong magkakaroon ka ng SONA na 3 oras na wala namang sinasabi. In other words, we have gotten used to a certain way of doing things, no? At hindi na rin natin masyadong kinikritik yun. Ang ginagawa na lang natin is we shut it off, no? Kagaya natin, marami sa atin. Hindi na tayo nakikinig sa SONA. Now, I think, siguro itong space na, liminal space na to, we really need to think carefully. And ano yung mensahe nun para sa atin din? Ang unang-unang mensahe nito is yung fact na merong cultural divide. Maliwanag yun eh. Yung mga intelihensya, tinatanong nila, bakit si Duterte remains popular, ano? Mantalang yung mga intelihensya, yung mga middle class, yung mga nakapag-aaral, ayaw siya. Pero gusto siya ng mga masa. Ngayon, ang tingin ko doon is because yung mystic ni Duterte actually connects doon sa bottom ng cultural divide. So halimbawa, yung kanya lang lingwahe, no? Nagbibiniseha siya, magano siya. In other words, yung tapos magpapatawa pa doon sa kanyang SONA, no? In other words, yung mga ganong klaseng makes him seen as authentic. Na importante doon sa mga tao sa baba. Ngayon, yung cultural divide natin, ang problema natin, kahit yung civil society, yung mental furniture natin, malayo rin sa babae. So, halimbawa, yung language ng democracy. Ay, pag ikaw ay gutom, wala kang panahon para mag-isip ng mga ganyan, no? Importante lang is the stomach. Yun. So, yung mga ganong lingwahe, good governance, yung mga ganyan, sa totoo lang, walang traction talaga dun sa baba. So, kailangan yung lingwahe natin, yung the way we communicate, i-critic din natin. Ano yung mga bagay na talagang kakapit doon sa mga taon natin sa ibaba. At ako naman naniniwala na kung mahit natin yun, lalo na yung emotional dimension. Alam niyo mga Pilipino, maramdamin eh. We are a very feeling culture. Yung mga Amerikano, nung I was doing research, no? Nung first three decades ng American missionaries dito, ang kanilang sa mga Pilipino ay masyadong maramdamin, no? Very sentimental daw, ganun. Well, kasi ganun tayo. Kapag nasaling yung ating damdamin, no? We will rise. Tinanong nung si Ninoy was shot, no? Finally, umalsa na yung bayan. Kasi ang feeling nila, hindi ka nag-iisa, magagawa rin namin. Yan ay ginagawa rin sa amin, gano'n. Si Flor Contemplacion, hindi siya malaking tao. I mean, you know, OFW na pinatay doon sa Singapore. I mean, merong ganong groundswell din ng sympathy, ano? So, kailangan mahawakan natin yun eh. Yung emotional na dimension sa politics na hindi natin masyadong nakikita. And I think si Duterte may ganon. Yung sinasabi nila na charisma, hindi man charisma yun, but actually marunong siya mag-connect doon sa emotional dimension na yun ng mga Pilipino. And ang problema natin, tayong mga nasa
ito sa top ng cultural divide, ang lingwahe natin napakalayo dun sa with our people. Kaya kailangan siguro pag-aralan din natin ano yung klase ng lingwahe na kakapit, no, sa damdamin ng mga Pilipino. Isa yun. Kasi baka hindi kailangan yung mga intellectual na ng mga baggage, mga mental furniture that we have. Ang kailangan lang is ipakita sa ating mga kababayan yung halimbawa, itong EJK, pakita lang yung mga storya ng mga pamilya na naging biktima, no? Kanilang mga anak, kanilang mga breadwinner, kanilang mga tatay, gano'n. Pakita lang yun. Pag hindi naantig ang mga, so in other words, it's instead of talking about yung mga one-man rule, yung mga ganyan-ganyan, ano? Sa tingin ko, dapat pinapakita natin yun in terms na emotionally people will respond. So isa yun, yung cultural divide na yun. Kailangan i-critique din natin ang ating sarili. Pangalawa, sa tingin ko yung liminal na space na to is really a call na mag-isip tayo out of the box. Hindi na yung usual na napulot natin sa West, no? Hindi na yung usual na nakuha natin sa ating edukasyon. Kundi ano yung mga facts on the ground. And I think yung issue rin na itong sa liminal space na to, pag-isipan natin, ano yung mga things na we got used to, na hindi na dapat dalhin. Ano? Kasi minsan ang temptation we just want more of the same. Yung ano man yung iniwan natin, yun din ang dadalhin natin to sa tinatawag na new normal. Baka hindi na eh. So we need to think na baka itong mga inequalities sa halimbawa, kita yan sa health system, kita sa mga inequalities na access, no, sa mga bagay-bagay, baka dapat pag-isip tayo, paano ito mababago? We don't go back to the inequalities ng sistema. Kasi sa tulang, we're able to make peace with the inequalities. Kasi we got used to it eh. Na-routinize. Na-routinize yung injustice. Na-routinize yung inequality. You know, ganyan talaga yan. Pag mayaman ka, may access ka sa mga lahat ng mga services. Ganun. Mantalang may mga tao na hindi makapasok sa ospital. And so on. And in other words, yung na-routinize na yung inequality at injustice sa ating sistema. We got used to it na. So dapat siguro, isipin yon. Ano yung rearrangements na dapat gawin sa ating social realities in such a way na ito ang tunay na normal. This is the true normal. Hindi yung new normal lang siya, no? This is the true normal. And I think yun ang call sa atin bilang simbahan. And also, siguro ang isang rin pag-isipan itong sa liminal space na to, what it means to enhance yung mga rights that we already have. Halimbawa, yung boto. Hindi nga lang na ma-maximize ng tunay ano yung power ng vote, no? Kasi nga nabibili because of poverty and everything. Pero baka kailangan ma-reinvent natin yung boto as people power. Sa totoo lang, yan ang oldest na people power eh. Hindi ka kailangan nandoon sa streets, no? Yung boto mo is actually supposed to be a sacred na right. Kaya lang, na-degrade yun in such a way na takot tayong lahat ngayon sa mga surveys, yung possibility ng another 6 years ng Duterte regime. Siguro yun ang dapat nating labanan. Yun ang dapat labanan. Meron tayong constitutionally enshrined na rights na actually yun ang people power natin. Yung the right to vote. People power yan eh. So, ang feeling ko dapat i-reinvent natin yan. No? Pag-isipan natin ng maigi. Paano ma-reinvent yung vote?
so that it really is the expression of the will of the people. Na walang interference ng pera, walang interference ng kung ano-ano, but a genuine expression ng people power. Siguro yan ang dapat natin. When people say to me, paano kasi yung people power, hindi naman na-institutionalize. Sabi ko, actually, meron tayong institutionalized na people power, and that is the right to vote. Hindi nga lang siya nagagamit, hindi siya na ma-maximize actually as an expression of people's power. So kailangan siguro, yun din ang pag-isipan natin at this time. Ngayon, siguro yung sinasabi na dahil number 1 si Sara, parang yung mga ibang kandidato, no? Rene Leni, parang, hirap sila na ipasok yung sarili nila dyan sa competition na yan. Well, ang feeling ko, basically, kahit sa politics, kailangan ng faith. And especially kasi when we are thinking about pera, popularity, yung mga political dynasty, etc., mukhang walang pag-asa, no? At pag tinitingnan mo yung survey, number 1 si Sara, parang wala nang pag-asa. Hindi po totoo yan. In the first place, ang mga survey, scientifically, is a moving picture. Hindi mo alam what happens, no, towards the end na ng campaign. Alam mo, kahit si Leni, na she was trailing sa mga survey nung beginning, nobody knew her, no? Pero towards the natalo niya si Marcos. I mean, meron kang ganong empirical na ng mga facts, no? Moving picture ang survey. So hindi dapat yan maging determinant ng ako ba ay tatakbo o hindi. For all you know, merong confluence ng other factors that will be brought to the surface kapag merong isang figure that really is an authentic alternative. So, kailangan mag-isip tayo ng maigi. Paano ma-enhance itong ating power to vote? At saka itong mga surveys din, And siguro at the end of it, siguro yung issue na kasi yung aking mga ka-generation, dahil matatanda na, mga retired na, may feeling ng powerlessness. Dahil wala na, matatanda, hindi na pwedeng pumunta sa street or anything or mag-organize or what, no? I think this is a good time to think out of the box. Paano tayo lalaban nang hindi yung mga usual tools, no, mga demonstration, mga ganyan-ganyan. Wala na yun . Pero mag-isip tayo, paano tayo lalaban at this time? Sa akin, ang unang-una dyan, merong technology. Ngayon, pwede tayo mag-usap-usap kahit na lockdown, no? Malaking gift ang technology. Kailangan lang pag-isipan natin paano gagawin ito. How do we maximize yung use ng technology? In a way, pwedeng i-level yung playing field. Kaya kami sa ISAC, ngayon, we are putting together, nilalatag namin yung social media infrastructure, no? And I would like to invite all of you, yung ating mga audience ngayon, to be part of this social media infrastructure na meron tayong central na content provider, which is ISAC, tsaka yung mga sasali dito. And then, natin yan, i-disseminate, no? Ikakaskade doon sa ating mga networks. So, if you would like to be part of that, we would like to invite you na for this, no? Na hopefully, by December, nakalatag na yung network na yan. So, pwede kang merong parallel na structure sa mga trolls. No? Pwede nating tapatan itong mga trolls. Pwede rin natin na ma-level yung playing field. In such a way na yung mga kandidato na walang pera, hindi popular, magkakaroon ng exposure. At sana naman hindi mami-misunderstand ng ISAC na tayo ay dilawan. Hindi po. We just want to do this because we are citizens of this republic. And also, we want to be citizens of the kingdom.
make that kingdom present, no? Even in politics. At kung yun po ay magmumukhang dilaw, well, wala tayong magagawa doon, ano? So I think it's important na mag-isip-isip tayong lahat in this time of yung liminal na space. Kasi yung liminal space is a very good time to reinvent. Hindi lang reinvent ourselves, reinvent the way we do things, reinvent what this country can be like. Nang talagang pag-isipan, re-evaluate, i-critique, and reinvent everything na kailangan i-reinvent. At po ay binibigyan tayo ng space ng Diyos. At tingin ko kaya in-scramble ng Diyos lahat yung mga bagay. Our work, yung ating kasi pinipili tayo ng Diyos to think out of the box. At yan po sa tingin ko ang mensahe sa atin in this time.